Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa magkaibigan na nagkakaaya ang mamasyal sa isang isla, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na aksidente sila sa gitna ng laot at isang mangingisda ang tumulong sa kanila na mayroon palang masamang motibo. Ang pelikulang ito ay ang American crime thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Dead Sea. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa lugar na malapit sa baybayin, si Kaya ay lumaki sa pamumuhay ng paglalayag kasama ang mga magulang. Magmula nang mamatay ang kanyang ina, nawala na ng ganang mabuhay ang kanyang ama kaya siya na ang nag-aalaga sa nakababatang kapatid. Isang umaga, nagpaalam ang dalaga na makikipagkita sa matalik na kaibigan at ibinilin ang kapatid sa ama. Agarang umalis si Kaya para puntahan ang kaibigan na si Tessa na nag-aantay na sa kanya. Isinama siya nito para makilala ang bagong kasintahan ng kaibigan na si Julian na nagtatrabaho sa daungan. Nakilala din nila doon ang best friend ng lalaki na si Xander. May plano pala silang mamasyal sa isang isla ngunit nag-aalangan si Kaya dahil may alaga itong kapatid na naiwan sa bahay. Pinilit siya ng kaibigan na sumama kaya napilitan din ang dalaga pero nagpaalam muna siya sa kapatid na mahuhuli ito ng dating mamaya. Plano talaga ng kaibigan ang pagtawid sa ibang isla na hindi lang sinabi sa kanya agad at baka hindi ito magpakita. Maya-maya pa umalis na ang magkakaibigan kasama ang mga bago nilang kakilala sakay sa jet ski ng magkapartner. Sobrang na-enjoy nila ang biyahe kahit napakalayo hanggang marating ang magandang isla. Pagdating doon kanya-kanyang pwesto ang magkakapartner habang nagpapahinga at ikinikwento ni Xander kay Kaya na madalas siyang nagpupunta sa isla, habang tumatagal nagkahulugan na ang loob ng dalawa. Kalaunan ng pauwi na sila nauwi sa malagim na aksidente ang masayang pamamasyal ng sobrang bilis magpatakbo ni Julian sa tuwa, bumaliktad ang minamaneho niyang jet ski dahilan ng mahulog ang mga ito. Dahil hindi nakatingin si Xander tinamaan nito si Julian at bumangga ang jet ski sa kabila dahilan ng pagtilapon ng dalawa sa dagat, walang galo si Kaya kaya pinuntahan niya ang kaibigan na nasaktan sa kanilang pagbaliktad ngunit nawawala ang dalawang lalaki. Hinanap sila ni Kaya at di nagtagal na tagpuan niya si Xander na malubhang sugatan, subalit wala na silang masasakyan para madala ito sa paggamutan at kasalukuyan ding nawawala si Julian sa malawak na dagat. Ilang oras silang palutang-lutang sa laot hanggang sa isang bangkang pangisda ang napadaan sa lugar. Nakita sila ng kapitan na si Ray kaya agaran na tulungan ang mga ito na may sampa sa kanyang bangka. Nang makaakyat na ang lahat nag-alala si Kaya na nawawala ang isa pa nilang kaibigan, ngunit hindi niya alam kung buhay pa ito. Humingi na lang siya ng tulong para maipaalam sa kinauukulan ang nangyari sa kanila, ngunit tila may masamang binabalak ang kapitan. Dahil malubha ang kalagayan ni Xander pinahingi ni Kaya ang kaibigan ng tubig na maiinom, pero makalipas ang ilang minuto hindi na nakabalik si Tessa. Nagtataka si Kaya na hindi na bumalik ang kaibigan kaya hinanap niya ito sa loob ng bangka, pero hindi niya din ito makita. Paglabas ng kapitan tinanong niya ito kung humingi na siya ng tulong subalit bigla na lang may kung anong itinakip sa bibig niya ang kapitan. Dahil dito nawala ng malay ang dalaga sa ginawa ng kapitan kung saan hindi lang pala ito ordinaryong mangingisda, isa din siyang mangangalakal ng tao na dinudukot niya upang pagkakakitaan. Kalaunan ng magising si Kaya, nakakulong na siya sa ilalim ng bangka kasama ang kaibigan na iniinda pa din ng tama sa tiyan, sinubukang buksan ng dalaga ang pintuan sa itaas ngunit ito ay nakasarado. Naghanap siya ng ibang madadaanan at nakakita ng bentilasyon pero hindi rin mabubuksan. Nadiskubre ni Tessa na hindi lang pala sila ang ikinulong doon dahilan ng naiyak na lang ang dalaga. Lumipas pa ang ilang oras bumukas ang pintuan sa itaas at binigyan sila ng kapitan ng makakain, lumapit si Kaya para alamin ang binabalak sa kanila dahil nag-alala siya sa sugatang kaibigan. Nagmamakaawa na itong pakawalan sila at nag-aantay sa kanya ang nakababatang kapatid. Nagalit ang kapitan at binawi ang pagkaing ibibigay sana sa kanila. Naiyak na lang si Tessa nang makulong na naman ulit sila sa loob pero may binabalak si Kaya. Hindi nagtagal may dumating na isa pang barko sa malapit na pagmamay-ari ni Cortez, ito ang doktor na tinawagan ng kapitan at ang kasabwat nito sa mga ilegal na gawain. Sinuri ng doktor ang dalawang babae at tiningnan si Tessa na may tama sa tiyan, tinakot naman ng kapitan si Kaya pag nagbalak itong tumakas sa kanila. Matapos ang pagsusuri ng doktor binayaran na niya ang presyo ng dalawa,
balak tanggalan ng doktor ng lamang loob si Tessa para sa kausap niyang tao sa malaking halaga. Maya-maya pa sinimulan na ng doktor ang pag-oopera kay Xander para tanggalan ng organs. Nakita ni Koya sa maliit na butas ang nangyari pero wala siyang magawa at pinakalma na lang ang kaibigan na natatakot. Dahil dito agarang sinimulan ni Koya ang balak niyang pagtakas sa pagdaan sa ventilasyon, tapos na ding tanggalan ng doktor si Xander at basta na lang itinapon ang katawan ng binata sa dagat. Maya-maya pa bumaba ulit ang dalawa sa ilalim upang kunin si Tessa para sa kasunod na tanggalan ng laman loob. Sinubukan itong pigilan ni Koya na mapahamak ang kaibigan subalit pinatulog siya ng kapitan at dinala ang kaibigan. Nang magising si Koya tinangka ulit niyang buksan ang ventilasyon, habang naghahanda ang dalawang kriminal na buksan na din sa wakas ni Koya ang butas at doon tumakas. Dinala na ng kapitan si Tessa sa labas kung saan ito ooperahan. Nakapanhik naman si Koya sa harapan ng bangka para subukang makahingi ng tulong, ngunit walang sumasagot sa kanya sa radyo. Pag-alis niya dumating ang kapitan sa harap, pero nakapagtago si Koya sa ilalim ng bahagi na kinaroroonan ng makina ng bangka. Pag-akyat niya ulit sa itaas naghanap ito ng magagamit na panlaban sa kanila. Nakita din ng dalaga ang kaibigan na ooperahan na sana. Lumabas na si Koya habang tinututukan ang doktor ng pana, hindi naman naniniwala ang doktor na magagawa niya itong makalabit pero talagang penana ni Koya ang doktor at tinulungan ang kaibigang makatakas. Subalit tinangka siyang patayin ng doktor sa pagsakal sa kanya, buti na lang natanggal ni Tessa ang tali sa kamay nito sa katinulungan ang kaibigan at pinatay ang doktor gamit ang kanyang pang-opera at agarang tumakas. Paglabas ng kapitan nakita niya na lang ang doktor na wala ng buhay na hinihinalang kagagawan ng dalawang babae, ngunit hindi niya ito makita. Upang hindi sila makatakas binutasan nito ang inflatable boat na ginamit ng doktor sa pagtawid. Gamit ang flashlight hinanap ng kapitan ang dalawa sa palibot ng barko pero hindi niya talaga ito makita. Umakyat na ito sa itaas para tingnan sila sa dagat kung saan kasalukuyan ngang tumatakas ang dalawa. Isinakay ni Koya ang kaibigan sa pampulutang upang madala sa barkong ginamit ng doktor. Nang makita sila ng kapitan balak niyang habulin ang dalawa pero ayaw nang umandar ang bangka nito. Nang tingnan niya ang ilalim ng bangka, pinutol pala ang lahat ng kable sa makina dahilan ng hindi ito gumagana. Patuloy namang pilit maitawid ni Koya ang kaibigan upang tumakas ngunit nahihirapan na si Tessa dahil sa nararamdamang sakit sa tiyan. Nagpaiwan na ang kaibigan niya upang makatakas ito kaysa pareho silang mamamatay. Ayaw pumayag ni Koya na iwan ang kaibigan ngunit pilit nagpaiwan si Tessa upang mailigtas nito ang sarili. Wala nang nagawa si Koya kundi magpatuloy, pero nangako itong babalikan ang kaibigan sa kalumangoy ng mag-isa patungo sa barko. Maya-maya pa narating din sa wakas ng dalaga ang barko na muntikan na nitong hindi kayanin. Nang tingnan niya ulit ang kaibigan hindi na makita ni Koya si Tessa sa dilim ng paligid. Pumasok na siya sa loob ng barko para subukan itong paandarin, napindot na niya lahat ng buton ngunit ayaw pa ding gumana ang makina. Sinubukan niya na lang ang radyo na gumana at agarang humingi ng tulong kung sino ang makakasagot. Di nagtagal sumagot ang Coast Guard sa kanya pinaalam ang nangyari sa kanila. Ngunit nang alamin ang kinaroroonan niya hindi alam ng dalaga ang lokasyon nila, dahil patay ang makina ng barko pinaghanap na lang siya ng Coast Guard ng emergency tracker na nakatago lang doon na magagamit upang malaman ang kinaroroonan niya, pero natigilan si Koya nang makita ang laptop ng doktor na nagbebenta ito ng kababaihan at kabilang na siya roon. Pinaalam na ni Koya sa operator na dinukot sila ng nagpakilalang mangingisda. Pinapahanap pa din sa kanya ang tracker device pero may nakita itong flare gun ngunit hindi niya ito magagamit para doon. Nagpatuloy sa paghahanap si Koya hanggang sa matagpuan niya din ito sa ilalim. Itinuro sa kanya kung paano ito paganahin subalit ayaw gumana ng device. Sinabi ng Coast Guard na kailangan niya itong itapon sa tubig upang mag-activate. Nang lalabas na sana ito napansin niyang may paparating kaya agad itong nagtago. Pagdating ng kapitan hindi niya makita ang dalaga kaya hinanap niya ito sa bawat sulok ng barko. Nagawang makapuslit ni Koya pabalik sa harapan ng barko at nakuha ang flare gun para labanan ang kriminal, ngunit sa likudan niya dumaan ang kapitan dahilan nang napigilan ang binabalak niya. Wala din siyang kalaban-laban sa kapitan kaya madali na lang itong nasugatan ng kriminal. Napahiga na lang ang dalaga sa tinamunyang sugat pero inakit nito ang kapitan para sa kanyang plano. Nang kumagat ito doon na ginamit ni Koya ang flare gun dahilan ng mapuruhan ng kapitan,
Napahiga na lang din si Koya sa tama niya at narinig ang Coast Guard na pinapatapon sa tubig ang device ngunit nawalan ito ng malay. Maya-maya pa nang magising siya, doon na niya pinilit bumapang upang mailagay sa tubig ang tracker device subalit hindi na niya kinaya pa, hinagis na niya ito ngunit hindi nahulog sa dagat ang device. Maya-maya pa, dahil sa mga alon na humahampas sa barko kusa nang nahulog sa tubig ang device at doon na ito nag-activate. Kinabukasan wala pa ding malay si Koya pero paparating na ang US Coast Guard upang iligtas ito. Pagdating nila naabutan ng mga ito ang dalaga na walang malay at duguan sa kaagarang binigyan ng paunang lunas. Ang isa pang Coast Guard ay naglibot sa paligid upang hanapin ang nawawala niyang kaibigan. Kalaunan dumating na ang helicopter upang mailipat si Koya, habang nasa himpapawid na sila nawalan ng pulso ang dalaga na pilit iniligtas ng Coast Guard. Samantala natagpuan na din sa wakas ng ibang Coast Guard si Tessa na palutang-lutang sa dagat at agarang iniligtas. Sa helicopter bumalik din ulit ang pulso ni Koya at dinala sa may naka-standby na ambulansya. Habang inililipat ito dumating ang kanyang ama na nag-alala sa kalagayan nito kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Dumating din si Tessa sakay sa helicopter at nagkita ulit ang dalawang magkaibigan na parehong nakaligtas. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!